Gising, kain, trabaho, tulog. Relate ba kayo dyan? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ganyan din daw ang naging buhay ng 38 years old na si Alex. Pero may isang negosyo raw ang nagpabago sa ganitong takbo ng kanyang buhay. Ano kaya ito? Sa Caloocan City, nakilala namin si Alex, ang dating chef sa mga sikat na fine dining restaurant. Dalawang isip na rin ako kung babalik pa ako sa work or hindi na. Saka isa pa sa reason kasi, matagal na rin ako naging empleyado tapos parang hindi naman ganun din ka yung pag-asenso mo. Parang paulit-ulit lang din. Papasok ka tapos pag uwi mo, traffic pa, ganun. Uwi ka sa bahay, konting tulog na lang. Babalik ka na uli sa work. Yung time mo kasi, mas hawak mo yung time mo, mas kontrolado mo. Mas mahaba yung time na may-spend mo sa family compare sa namamasukan ka. Ang nagbabago raw sa kanyang desisyon sa buhay, ang flavored crispy pata. Nagsimula yan, 3 crispy pata lang talaga. Kumbaga, pang-uulam lang namin. Pagkaluto ng crispy pata, pinost ulit namin siya. O sino gusto ng crispy pata, ganyan. O may nagkaroon ng interes. Magkano yan, ganyan. Binili ka agad 3 piraso. Ginawa namin 5 pieces, hanggang sa naging 10 pieces. Nagdire-diretso, everyday na niluluto namin, nauubos na nauubos. Dahil sunod-sunod na ang pag-order ng crispy pata sa kanila, syempre, nag-isip na rin siya ng twist sa produkto. Umaasa kami sa mga customer through online. Hanggang sa napansin ko, ang dami nang nagsusulputang mga crispy pata. So, ang dami kong nagiging kakompetensya. Ano yung magiging lamang mo? Total mga tao naman may hilig sa mga kakaibang pagkain. Yun, ginawan ko siya ng twist. Sinubukan kong gawin ng twist. Una, butter garlic lang muna yan. Tapos after mga 1 week or 2 weeks, dapat sabi ko, dapat may option, hindi lang isang flavor. Kaya gumawa ko, chili garlic naman. Yung feedback naman ng customer, magaganda. Kaya yun, mas na-order na sa amin ngayon yung flavored crispy pata namin. Mula sa natirang savings at ayuda ng pandemya, ang 1,000 pesos na puhunan ni Alex sa negosyo. Ang dating 3 orders ng crispy pata, umaabot na ngayon mula 40 hanggang 50 piraso kada araw. Kaya naman ang kita, huwag papatahin mamatahin dahil kasing lutong ito ng kanilang itinitindang pata. Pumapalo lang naman mula 5,000 hanggang 10,000 pesos ang benta ni Alex kada araw. Nasa 630 hanggang 830 pesos ang bentahan ni Alex ng kanyang flavored crispy pata, depende sa laki nito. Mayroon itong 2 flavors, ang butter garlic at chili garlic. Ang putok-batok na pagkain ito sold out daw halos araw-araw. Ayan, para makita at matikman natin ang ipinagmamalaking flavored crispy pata ni Alex. Ipapakita niya sa atin kung paano gawin ang kanilang butter garlic crispy pata, okay? Ito kasi ipapakita sa atin ni Alex, yung kanyang mga pata ay napakuluan na ng ilang oras? 4 hours na. 4 hours. Tapos may mga pampalasa na Yes, yun. ma'am. So malasa na yun. Kailangan na lang niyang palutungin. Palutungin. Okay, Alex, sige, go. Ito, mainit ang Kailangan mantika kumukulo ng natin. mantika. Yes, ma'am, mainit na ito, ma'am, yung mantika Mainit natin. na. So kailangan ba, Alex, mainit na mainit yung mantika? Yes, ma'am, para mas madali siya nila. At habang ipinipito ni Alex ang pata ng baboy, papakita na niya paggawa nung parang flavoring nitong buttered garlic crispy pata. Balik-balik kami dahil adyan dyan yung kalan. So, ayan na. Alex, so, ano muna lalagay mo? Butter muna. Okay. Ma'am, una butter. Hahayaan lang matunaw ang butter over low heat, saka lalagyan ng fried garlic, asukal at asin. Medyo matrabaho din, ha? Kasi yung paggawa pa lamang ng kanyang parang flavoring, medyo masalimuot din yung proseso ng konti. Pero worth it pagkatapos. Ay, siyempre naman. Oh. So Alex, dito sa Pera Paraan, nagbibigay tayo ng mga tips sa ating mga manonood. Kaya nga, magbigay nga tayo ng tips kung paano mananatiling crispy o malutong ang balat ng ating flavored crispy pata. Paano ba yun? Sa simula, pwedeng yung slow cooking muna yan. Low fire lang muna. Pagka pinapalutong. Yes po. Then pag medyo golden brown na siya, yun, turn nyo na into high heat para lumutong na yung So balat dahan-dahan niya. pala Yes yun. po. At para mapanatiling masarap ang inyong crispy pata, ito naman ang tips ni Alex. Para mag-complement yung butter natin, pag pinapahiran natin muna ng syrup. Pagkapahid natin ng syrup, tutorch muna natin siya. Then para kumapit yung syrup dun sa pinakabalat. And at the same time yung syrup para mag-complement dun sa lalagyan natin na flavor.
At pagkatapos pahiran ng syrup, lagyan ng butter at i-torch. Lalagyan na ito ng crunchy garlic toppings para mas bongga ang lasa. Presenting our buttered garlic crispy pata. Normal na patang na titikman ko is puro fried lang siya. So, walang halo. Ito, ramdam mo yung flavorness niya kasi may garlic siya. Sobra po yung butter, masarap po siya sa panlasa. Tsaka po malutong. Ayan na, tikiman time tayo. Ito na ang buttered garlic crispy pata. Ayan, tikman na natin at nang mahusga ha kung ano ba ang kakaiba. Siyempre, pamilya naman tayo kung ano yung mga crispy pata. Pero ang kakaiba nga dito dahil siya ay flavored. Malambot. Malasa. Yung karne niya, nanunuot yung lasa eh. Nanunuot yung lasa. Kung ano yung flavor, yun yung nalalasahan ko. Kung butter dyan or garlic. Of course, ito yung garlic, yun sa labas, oh. Ang linamnam. Kaya sarap nga, balutin mo na nga ito. Masarap. Malaki raw ang pasasalamat ni Alex sa social media dahil ito ang naging daan para maitayo ang kanyang flavored crispy pata business. Pero aminado raw sila na hindi permanente ang kasikatan ng kanilang produkto. If ever na hindi na ganun kapik yung pagtitrend ng business namin, sa sarili namin paraan, pwede na kaming gumawa rin na kung paano pa namin mas mapapagbuti, may pagpapatuloy, kung paano magko-continuous yung trend niya gamit yung page namin. Bukod sa social media, may ilang bagay pa raw ang mas pagbubutihin nila. Kasi maraming factor din yung relationship mo with the customer. Kapag nag-i-inquire yung customer, kailangan masagot mo kagad sa page. Hindi mo sila paghihintay ng matagal. Saka pag umorder sila, lagi namin tinatanong kung anong feedback nila sa food para mas ma-improve pa namin if ever. Yung lasa kasi ng food, importante din yun. Siguro i-maintain namin yung food quality para bumalik yung mga customer. Saka yung word of mouth. Dahil sa kita ni Alex, ang dating maliit na kusina na ipaayos na nila. Joke sa akin na mas piliin yung magnegosyo na lang. Kasi yung sa mga feedback din na naririnig ko sa mga customer, saka ang dami na rin talagang mga customer na regular customer na paulit-ulit na umorder sa amin. Napansin yung crispy pata namin, nakakarating na sa iba't ibang lugar. Plano na rin niya mag-open ng kainan para mas maraming customer ang kanyang masiservisyuhan. Yung puso mo ilagay mo dun sa negosyo. Yung mga trials, natural lang yun. Minsan, hindi naman kasi laging magandang takbo ng benta. Yung mga challenges na yan, natural lang yan. Sabi nga, mas mahirap na challenge, mas maganda kasi pag nalagpasan mo yan, ibig sabihin, magaling ka. Nakabase sa sarili ang bawat desisyon nyo sa buhay, pero dapat lagi isaalang-alang ang magiging resulta para ang biyaya tuloy-tuloy ang daloy.